Mga kapuso, dumoble na raw ang oras ng tagal ng biyahe sa EDSA nakalipas na 5 taon. Ang nagsabi po niyan ay ang Metro Manila Development Authority. Solusyon daw sana yung isinusulong ng mga emergency power para kay Pangulong Duterte, pero malabo na yang maipasa sa Kongreso ngayong taong ito. Nakatutok si Mariz Umali. Kung noong 2011, 42 minuto ang biyahe sa EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento, ngayon dumoble na ang tagal ng biyahe. Naging mas maaga na rin ang dagsa ng mga sasakyan sa ilang major roads sa Metro Manila, kabilang ang Marcos Highway, Shaw Boulevard at Rojas Boulevard. Noong 2010, alas 8 ng umaga pa mararamdaman ang tindi ng traffic sa Marcos Highway. Ngayon, alas 6 pa lang, sobrang traffic na. Dahil sa holiday rush, 25% ang tinatayang dadagdag na sasakyan sa kalye. Pagpasok pa lang ng Administrasyon Duterte, agad na isinulong ng Department of Transportation ang batas na magdedeklara ng traffic crisis at magbibigay sa Pangulo ng emergency power para rito. Pero hindi na raw ito kailangan. Ayon kay Attorney Antonio Oposo Jr., isa sa mga aktibong nagsusulong ng road sharing, ang kalsada ay para sa lahat at di lamang sa mga demotor na sasakyan. Kung batas ang ating pag-uusapan, sapat. Sobra pa sa sapat ng batas. First year ka pa lang ng law student, alam mo na yan, na any obstruction of a road is called a nuisance. Kung ipapatupad mo yan sa vehicle worthiness sa kalye, I would say 20 to 30% mawawala sa kalye. You know, it's been there since 1964. Giit ng DOTR, kailangan ng bagong batas para mapabilis ang mga proyekto. Sa planong inihain sa mga mambabatas, 640 billion pesos ang halaga ng mga proposed infrastructure projects para lang sa Metro Manila. Kaya po tayo humihingi rin ng emergency powers ay dahil gusto natin na yung mga proyekto na i-submite natin sa Senado at sa Kongreso papagalaw. Masimulan, no? Ang pinaka masalimuot na parte ng proyekto ay yung bago siya i-construct. It's not the construction. It's the bidding, it's the awarding, it's the crafting of terms of reference. By the time nakarating ka sa na-award mo na siya sa isang private sector, for example, na gagawa ng proyekto, malaking achievement na yon. Tapos iti-TRO ka nung natalo. Nakapaloob din sa isinusulong na emergency power ang pagsasaayos ng sistema ng pagpapatupad ng mga batas trapiko sa Metro Manila. Ngayon kasi, kanya-kanya ang mga lokal na pamahalaan. What do we need is a synchronized, uniform traffic system, traffic structure, traffic rules with one single traffic authority. Pero kamakailan, sinabi ni Speaker Pantaleon Alvarez na siyang principal author ng Traffic Crisis Bill na malabo nang maipasa ng Kongreso ang panukala ngayong taon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.